Elemento ng isang bansa. Ang sumusunod na layunin ay una natatalakay ang konsepto ng bansa, at ikalawa ay naiisa-isa ang mga elemento ng pagkabansa. Upang makilala ninyo ang kahulugan ng bawat salitang inyong maririnig sa ating aralin, aliyamin muna natin ang kahulugan ng bawat salita sa pamamagitan ng isang gawain. Para sa ating susing salita, basahin ang mga kahulugan at punan ng nawawalang titik ang bawat patlang upang mabuo ang bawat salita. Handa na ba kayo? Ang mga elemento ng pagkabansa. Ang bansa ay isang lugar na may naninirahang mga tao na may magkakatulad na kulturang pinanggalingan, kung kaya makikita ang iisa o pare-parehong wika, pamana, relihiyon, at lahi. Ang lugar ay maituturing na bansa kapag mayroon itong apat na elemento upang kilalanin itong bansa o estado. Ang apat na elemento na ito ay tao, teritoryo, pamahalaan at ganap na kalayaan o soberanya. Tao o mamamayan, mga grupong naninirahan sa loob ng isang teritoryo, mga mamamayang gumagalaw sa isang lipunan at siyang bumubuo sa populasyon ng isang bansa. Bilang bahagi ng bansa, tungkulin ng isang mamamayan na maging tapat sa bansa paglingkuran ito at ipagtanggol sa panahon ng panganib at digmaan. Ang isang bansa ay magiging maunlad kung ang kanyang mga mamamayan ay produktibo, nagkakaisa at sumusuporta sa pamahalaan sa pagkamit ng mga layunin at adhikain sa ikabubuti ng buong sambayanan. Ang teritoryo ay isang mahalagang elemento ng estado. Ito ay tumutukoy sa lawak ng lupain na tinitirhan ng mga tao, kasama na ang katubigan, ilalim ng dagat, himpapawid at kalawakan sa itaas nito. Bukod sa pagiging tirahan, ito rin ang pinamumunuan ng pamahalaan. Maituturing na isang ganap na estado ang isang bansa kung ito ay may teritoryo o lupang sinakop na dumaan sa legal na proseso ang pag-aari nito at umaayon sa mga batas na pandaigdig. Kung ito ay susuriin, ang mga bansa sa mundo ay may iba't ibang sukat, laki, at lawak. Kung titignan ang mapa, mapapansin na may mga bansang malalaki ang teritoryo kagaya ng Canada, USA, India, Russia, at China. Mayroon din namang mas maliliit na bansa kagaya ng Vatican City, Singapore, at Taiwan. Gaano man ito kalaki o kaliit, kinikilala lahat ng bansa ayon sa batas pang-internasyonal ang kanilang pantay-pantay na kalagayan at karapatan na pausbungin ang kanilang lugar. Ang pamahalan ay isang organisasyon na may kakayanan na gumawa at magpatupad ng batas sa isang nasasakupang teritoryo. Ito rin ay may kapangyarihan na magbigay ng mga pangangailangan ng mamamayan ng nasasakupang teritoryo. Layunin nito na magtatag ng kaayusan at mapanatili ang isang sibilisadong lipunan. Sa buong mundo, may iba't ibang uri ng pamahalaan. Maaaring monarkiya o demokrasya, presidensyal o parlamentarya at federal o unitaryo. Sa pamahalaan ng bawat bansa, masusing pinaplano ng mga namumuno ang kanilang mga programa para sa ikagaganda at ikaunlad ng bansa. Ang soberanya o ganap na kalayaan ay ang pang-apat na elemento ng isang estado. Ang soberanya ay ang pagkakaroon ng isang bansa ng kapangyarihang makapagsarili at pamahalaan ang buo nitong nasasakupan. Ito ang pinakamataas na kapangyarihan ng estado upang magpatupad ng kagustuhan nito sa pamamagitan ng mga batas. May dalawang anyo ng soberanya. Soberanyang panloob at soberanyang panlabas. Ang soberanyang panloob ay tumutukoy sa kapangyarihan ng estadong magpasunod sa lahat ng taong naninirahan sa teritoryong nasasakupan nito. Ang pagsasakatuparan nito ay nangangahulugang kaayusan at kapayapaan ng bansa.
Kabilang dito ay pagpapatupad ng batas, pagbibigay ng paglilingkod sa mamamayan, pangangasiwa sa likas na yaman at pagpapanatili ng kalayaan at karapatan ng mamamayan. Ang soberanyang panlabas naman ay ang kalayaan ng bansang itaguyod ang lahat na nanaising gawain ng bansa patungkol sa ekonomiya, edukasyon, buwis, hanapbuhay, at iba pang nag-aambag sa ikaunlad ng bansa. Bukod dito, ang soberanyang panlabas ay nakikita sa pakikipag-ugnayan ng bansa sa iba pang bansa sa pamamagitan ng mga leader. Ang mga kilalang simbolo ng soberanya ay watawat, salapi, at opisyal na sagisag ng bansa. Kung nagkulang sa isa o higit pa sa alinman sa apat na binanggit na elemento o katangian ng pagiging isang bansa, hindi ito kailanman matatawag na isang bansa. May mahigit 200 na bansa ang nagtataglay ng apat na elemento ng pagiging ganap na bansa sa kalukuyan. At isa rito ang ating bansang Pilipinas. Ilan pang lugar sa mundo na maituturing na bansa ay ang Australia, Canada, China, France, Japan, United States of America, at United Kingdom. Halina at alamin kung gaano kayo natuto sa ating talakayan. Para sa gawain, basahin ang mga sumusunod na tanong at piliin ang titik ng tamang sagot.